Sa patuloy na labanan sa Ukraine kontra Russia, dalawa sa mga militar ng North Korea ang nahuli at nagpahayag na niloko umano sila ng gobyerno ng North Korea dahil wala silang kaalam-alam na giyera pala ang kanilang pupuntahan sa Russia. At Philippine Navy kinumpirmang bibili uli ng 10 pang fast attack interdiction craft para mapalakas ang kakayahang protektahan ang bansa. At sa update naman sa Middle East, nagdadalamhati ang buong Israel matapos ibalik ng grupong Hamas ang 4 na bihag nito, ngunit wala ng buhay ang mga ito kaya't nangako ang Israel na maghihiganti ito. Sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Ukraine kontra Russia, 2 militar ng North Korea ang nahuli ng Ukraine. Sugatan umano ang mga ito at ang isa sa kanila ay nagtambo ng malubhang sugat sa kanyang panga at braso. Nang sumalang sa isang interview, ang isa sa mga ito ay sinabi nitong wala umano siyang kaalam-alam na giyera pala ang kanilang pupuntahan sa Russia. Sinabi umano sa kanya ng mga opisyal ng North Korea na ipapadala lamang siya sa Russia para sa isang pagsasanay bilang isang mag-aaral sa ibang bansa. Ngunit nagulat lamang umano sila nang pagdating sa Russia ay kaagad silang ipinadala sa Kursk region upang makipagsagupa sa puwersa ng Ukraine. Sinabi din ito na halos lahat sa kanyang mga kasama mula sa isang unit ng militar ay natoda sa bakbakan dahil sa mga pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drone at mga artillery. Sinabi din niya na nagsilbi umano siya bilang isang scout sniper ng North Korea at kabilang sa Reconnaissance General Bureau ng Intelligence Agency ng North Korea. Sinabi rin ito na bago siya mahuli ay naisipan niyang pasabugin ang kanyang sarili kung mayroon lamang siyang granada dahil sa takot na baka ibalik siya ng Ukraine sa North Korea at doon ay matinding parusa ang kanyang haharapin. Kaya naman humihiling siya ngayon sa Ukraine na huwag siyang ibalik sa North Korea at maaaring sa South Korea na lang ang lugar na matagal na umano niyang pangarap na puntahan at doon sana manirahan. Naisip din umano niya noon na tumakas sana habang sila ay nakikipagsagupa sa Kursk region at pumunta sa South Korea. Ngunit tila matutupad na ngayon ang gusto ng nahuling sundalo ng Nukor na makapunta sa South Korea matapos sabihin ng ahensya ng South Korea na kung ano ang layunin ng mga bilanggong North Korea ay tatanggapin nila. At sa ibang balita naman mga kabayan, kinumpirma ng isang slide na ang Philippine Navy ay nagpaplanong kukuha ng karagdagang 10 pang fast attack interdiction craft sa ilalim ng susunod na yugto ng AFP Modernization Program. Ang proyekto ay kasunod ng isang kasunduan sa pagtatanggol sa pagitan ng Pilipinas at Israel na sumasakop sa 9 na patrol gunboat na nagmula sa disenyo ng Israel Shipyard Limited na Shaldag MK5 at tinawag ng Philippine Navy bilang Acero Class Patrol Gunboat kung saan mayroon na ngayong 9 ang Philippine Navy at 5 sa mga ito ay armado ng Rafael Spike and Loss. Ang mga Acero gunboats ngayon ay nakapag-drill na sa West Philippine Sea at na-deploy na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kabilang ang T2 Island sa West Philippine Sea at Southern Mindanao. Ang mga patrol boat na ito na idinisenyo ng Israel ay maaaring umabot sa bilis na hanggang sa 40 knots. Ito ay magandang dalhin sana sa Ayungin Shoal mga kabayan upang mahirapan sa paghabol ang mga China Coast Guard. At sa update naman sa Middle East mga kabayan, nakauwi na sa Israel ang bangkay ng 4 na nasawing Israeli kaya ang buong bansa ng Israel ay nagdadalamhati, lungkot at galit ang nararamdaman dahil sa ginawang yan ng Hamas. Sa inilabas na pahayag ng Hamas, sila umano ay nasawi dahil sa mga airstrike ng Israel noon pang November 2023. Ngunit base sa pagsusuri ng Israel sa mga katawan ay hindi sila nasawi sa airstrike kundi sinadya ng grupong Hamas. At dahil dyan ay nangako si Israeli Defense Minister Katz na maghihiganti umano ang Israel at wawasakin nila ang teroristang grupo. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sa tulong ng Panginoong Diyos ay wawasakin ito ang mga Hamas at sisiguruduhin ang kanilang kinabukasan. אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל היקרים, ביום הזה כולנו מאוחדים. כולנו מאוחדים ביגון כבד מנשוא. כל בית בישראל מרכין היום את ראשו. אנחנו מרכינים את ראשנו על האובדן הכבד של 4 חטופינו.
כולנו כואבים בכאב שהוא מהול בזעם. כולנו זועמים על מפלצות החמאס. 4 ארונות יקירנו מחייבים אותנו יותר מתמיד להבטיח להישבע שמה שקרה ב7 באוקטובר לא יקרה שוב לעולם. קודמיהם של יקירנו זועק אלינו מן האדמה. הוא מחייב אותנו לבוא חשבון עם המרצחים השפלים. ונבוא איתם חשבון. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. הלב שלנו סדוק, אבל הרוח שלנו לא נשברת. ועם הרוח הזאת נחזיר את כל חטופינו, נשמיד את הרוצחים, נחסל את החמאס, ויחד, בעזרת השם, נבטיח את עתידנו.